Mapagpalayang umaga, tanghali, hapon at gabi saan mang panig ng mundo. Tayo po ay nasa ating ika-261st episode dito sa Ugnay sa Papawid. Maraming nangyari, maraming pangyayari. Mga di kaaya-aya at katanggap-tanggap sa mga Pilipinong may matinong kaisipan, pero may magagawa ba tayo para pigilan ng mga ganitong eksena at kaganapan sa ating bayan? Kinalulupalupan tayo ng mga bugo na elected public officials. Kaya huwag po tayong bibitaw sa susunod na isang oras sa ating hihimayin ng mga nakakasurang pangyayari at usapin sa nakaraang mga araw na nagdaan. Ngayon pong gabi, nandito po, kami po ay apat ngayon. Apat kami na ika nga ay mangungulit at maghihimay ng mga isyung naganap at magaganap pa. So huwag po kayong bibitaw. Ito po si Edwin De Jesus Reyes mula dito sa Tuscany, Italy. Huwag po kayong bibitaw sa Ugnay sa Papawid. Kape, guy! Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Tulad ng dati, Huwebes na naman, ika-28 ng Mayo. No? Halos kalahating taon na yung 2026 natin. Ang bilis ng panahon. So, ang init nagsisimula na. Talagang grabe na ang init ngayon. So, sana samahan nyo kami. Dahil mainit din ang pag-uusapan natin ngayong gabi, tulad ng dati, tulad sa politika sa atin sa Pilipinas. So, ito po yung lingkod, Egay Bonson, mula dito sa Roma. Magandang gabi Europa at magandang umaga sa ating bansang Pilipinas. Kumusta na mga kaugnayan sa Papawid? Araw na naman po ng Huwebes. Tamahan kami sa isang oras at lalagpas pa yon sigurado hanggang matapos ang programa. Gin Reyes de Jesus po mula sa Migrante Bologna. Maalab na pagbati po sa inyo mula po kay Gitz Centeno de Jesus, ang self-proclaimed na boses ng kababaihan dito sa Italia. Ayan ang self-proclaimed. At gaya nga po ng mga binanggitan ng Three Stooges, Sandy rito kasama ko, mainit na sa Pilipinas, umiinit na rin dito sa Europa, dito sa Italia. Kaya ihanda na po natin ating mga summer clothes, mga pamaypay, payong, at ihanda na rin po natin ang ating ulo dahil tsak na mag-iinit ito kapag napag-usapan na naman mga issue sa Pilipinas. Dito po at magandang gabi. Bago po tayo magpatuloy, tulad po na lang naming hiling na kung maaari, parati po nating subaybayan, i-follow at i-like ang ating Ugnayan sa Papawid FB account at syempre ang ating YouTube account na Ugnayan sa Papawid na kung saan naandun po lahat downloaded. Pwede niyong balikan 2 to 3 years ago ng mga episode natin. Etong gabing ito, yung mga susunod pang episodes natin, naandun lahat. Pwede niyo pong subaybayan. Halungkatin ang baol ng mga isyong tinalakay sa ugnayan. Nandun po lahat. At tulad po ng sabi namin, please like at mas importante, pakishare para malayo ang maabot ng ating mga tinatalakay dito sa Ugnayan sa Papawid. So bago tayo magsimula, at total naman wala naman tayo masyadong maraming requisitos. Bago tayo mag-umpisa, ipababasa muna natin sa ating nag-iisang rosas ngayong gabi ang tema at konteksto ng ating programa ngayon sa Ugnayan sa Papawid. Kabdis, please. Okay, rosas ng digma, ano? Okay, ang tema po natin ngayong gabi ay serye ng gulo sa Senado, tuloy pa rin. Konteksto, bagong yugto na naman ang kaguluhan sa Senado. Matapos ang mga drama noong nakaraang linggo, di pa rin natuloy ang kaabang-abang na panibagong kudeta sa pamunuan. Buo pa rin ang SB 11, hindi sila pwede maging SB 19 pa. O solid block 11 ang minority at ang 13 tinaguriang hudas daw ang majority kahit technically ay -1 dahil sa ginawang pagtakas ni Senador Bato. Wala pa rin nangyayaring lipatan para makapaglunsad muli ng kudeta. Napahiya din si Senador Amy Marcos na ipalabas ito sa session ng isang video presentation na alam naman nating fake news na nagpapakita ng conspiracy daw na nagaganap para magkaroon ng Constitutional Assembly at ma-amend ang konstitusyon. Ang dapat na mangyari na sa halip na pagdiskusyonan ng mga nakabinbing usapin na makakatulong sa sambayanan ay naging isyong inihain ni Senador Marcoleta na amendments na rules. Bagay na din ang ayunan ng minority at nagdesisyong magsipag-walkout bago magbutuhan. Ganyan na ang mga nagaganap sa Senado. Samantala sa Kongreso, abala ang prosecution panel sa paghahanda para sa naka-schedule na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nakasubaybay ang sambayanan at di papayag na magiging tagapanood lamang ng isang teleseryeng palabas sa Senado. Gaya ng ating lagi ng panawagan,
Sara litisin, bato hulihin, lahat ng may sala, papanagutin. Napakadami Yan, pala tinapos nating na natin. ihimayin. Mm-mm. Sa kontekstong nakasulat, talagang maraming tayong ihimayin. Pero bago tayo pumala dun sa maraming ihimayin, gusto ko lamang magbigay ng komento dun sa konteksto natin na kung saan nakasaad napahiya din si Senador Amy Marcos. Meron ba nun si Amy? Yung kahihiyan? Dahil, Palagay ko, hindi yun mapagpakumbaba eh. hindi ko alam Bumaba kung ang may, moral ng Senado. hindi ko alam kung may natitira pang kahihiyan sa katawan ng tao yan. Dahil from the very Yeah. start, talaga, ako hindi naman, alam naman natin, tayo, lahat ng mga taga-subaybay dito sa Ugnayan sa Himpapawid na never at never tayo magiging pro-Marcos at pro-BBM. Pero yung ginagawa niya sa sarili niyang kapatid, sarili niyang kadugo na kung saan sa rally ng isang relihiyon, sinabi niyang drug addict ito. Yung hipag pati mga kapatid at hindi pa nakontento. Ito pa, gumagawa pa rin, patuloy pa rin siya gumagawa ng kung ano-anong mga mga statement na wala namang patunay, wala namang proof, di ba ka? Puro istorya lamang. Sabi nga ni Mitsubishi doon sa video, malainday badiday na salaysay. Ibig sabihin, chika-chika lang ito. Ang babaw, nakakasura lang yung gano'n na nahiya si Amy Marcos. I don't think so. Yung klase ni Amy Marcos, wala nang hiyayan sa katawan. Pero Kapag para sa akin, ang fearless forecast ko dyan, tulad ni Cayetano, Trojan horse din yan si Amy. Pagdating dyan sa impeachment. Yan ang siguradong, baka yan malamang, isa yan sa mga gugulat sa atin na pagka bumoto yan na yung conviction ni Amy. Kasi, di ba meron silang 11 na ngayon, di ba? So, yung SB 11, solid. Yung magkapatid na Villar, malamang sa hindi yan, bumaliktad na rin yan sa Lunes. Si Loren, babaliktad na rin yan. So, babalik na sila sa 14. Tapos, yung magkapatid na Cayetano, sa conviction ng di ba, nagpahiwatig naman si Cayetano na pwede niya iboto si Sherwin, di ba? So, yun, Pero yun, naman yata pahiwatig. talaga, di ba? Hindi mo iboboto ang sarili mo, iboboto mo yung kalaban mo. Oo nga, pero ibig sabihin, pwede rin siyang, yung kumbaga tawag ito, yung personally sumama na talaga sa majority na tumalo na talaga siya. So, 16 na yun. Malamang maging 17 yan si Amy sa sa magko-convict. Tapos kasi yung sina Cheese, si Jinggoy, si Villanueva, more or less, baka lumabas ng mga warrant of arrest dahil ipafile na yung Tapos si Marcoleta, hindi mo maasahan niya, talagang baka mapailan na rin yan. Si Robin, walang pag-asa ron. Talagang DDS ng mga DDS yon. So, 5 na yon. Tapos yung si Bato tsaka si Go. So, 7. Kaya 17, 17-7. Kumbaga yung tingin ko dyan, yun ang kalalabasan niya. Yung na sinasabi ko, opinion ko rin lang yan, yung tukol doon sa pagiging Trojan horse nitong si Amy at saka ni Alan, Peter Cayetano. Hindi imposible dahil kilala naman natin kung paano lumaro itong dalawang ito, mga oportunista to eh. Alam natin kung saan sila makikinabang ng mga personal na political interest nila, doon talaga sila sasakay. Hindi ko nga lang masikmura nga yung mga pinagagawa nitong si Amy Marcos na kung saan, paano niyang nalulunok. Yung sinabi mismo ni Ginang Vice President Sara Duterte na kung saan gusto niyang ipatapon sa dagat yung bangkay ng kanilang ama at ipakain sa mga pating yung buto. Klase nga ito. Baka kain ka ng pating yun. Hindi na mabigat. Baka mamaya baka pati-pating isuka yung buto ng matanda. Di ba? Hindi na buto eh. Puro clay lang yun nandun sa... Oo, nakita namin yung display sa Ilocos. Sa Ilocos. Ano lang siya, wax. Wax lang yan, clay lang yan Pasintabi kay Balae ha. Pasensya ka na Balae. Balae sa kasla mo ito Balae. Hindi, sana nga magiging Nostradamus ang tingin ni Kap Egay. Sana magkatotoo yung sinasabi mo. Pero sa tingin ko, napakahaba naman nung
ginagawang play nitong si Amy kung siya ay Trojan horse. Ito. Masyadong Hindi. nasusugatan na to si Bongbong eh. Oo Hindi, nga eh. part ng ano yan, kumbaga, tingin ko lang part ng script yan, kumbaga, para kagatin ng DDS. Pero, tingnan mo yung sa mga diehard, yung mga malalaki, sa mga pioneer ng DDS, walang naniniwala kay Aimee ha. Sina Panelo, Oo. hindi naniniwala kay Aimee. Alam nila yung laro ni Aimee. Basa na nila eh. Basa o basa. Basa na. Basa na. Basang-basa nila yung laro ni Aimee. Alam nila na at any moment, babaliktad niya. Kumbaga parang, ang papel ni Aimee, kumbaga parang kicker lang siya doon sa mga Duterte. Just in case na magtagumpay ang mga Duterte na makabalik sa power, may isang Marcos Andun na ba nasa siya? side nila. Oo. Ano siya, parang BPA. Exactly. Ako naniniwala talaga ako. Naniniwala Opportunity. talaga ako na si Aimee, anak ni Imelda Marcos, talagang galawang-galawang Imelda yung mga estilo ni Oo, Aimee. anak ni Imelda yun. Anak ni Hindi Imelda lang tayo talaga. sigurado kung Huwag Marcos. yung pag-usapan natin. Private na yan. Anak talaga ni Imelda yun. Oy! Hindi na tayo Malainday ba? Sabi nga ni Subiri, malainday badiday ng estilo nyo ha. maging parang huwag tayong maging parang mga chismoso. Ito lang yung napag-usapan natin na umiinit ang panahon sa Pilipinas. Totoo yan dahil mismo yung kapatid ko, kausap ko kagabi, gabi na sa Pilipinas, talagang umaatungal pa. Sabi niya, dito sa San Mateo Rizal, hindi na namin alam kung saan kami susuot, gabing-gabi. Talagang halos mamatay na kami sa sobrang init ng panahon. Sa sobrang init ng panahon, dumaan tayo sa panahon ng tag-ulan at medyo taglamig. Yun yung Nobyembre, Disyembre, at saka yung Enero sa Pilipinas, Marso, Abril. Abay, sabi nga ni Kapegay, May 28 na, magtatapos ng Mayo, umaabot na tayo ng kalahating taon. Hoy, yung Ombudsman, nung pinangako mo sa amin na may makukulong peace, November pa ng 2025. 7 buwan, 8 buwan na nakaraan. Kailan baga may makukulong baga talaga? Ay na-expect namin, tulad na sabi nga kanina, mukha naman may development na by early next week, baka nga may bago ng mahuhuyo. Sana nga, at sana may masundan pa ng marami. Hindi, baka Dahil bukas hindi nga lang yan hindi na makapagantay ang taong bayan, Kapegay. Pinangakuan tayo ng November pa. Nakapito 8 buwan na. Hanggang ngayon, sa buhay pa rin yung mga kawatang politiko na involved sa diyan sa flood control scam na yan na nag-umani ng daang-daang milyong piso. Isipin mo si Jingo Estrada, 570 million plus daw ang kinikbak. Ha? Daw. Allegedly, allegedly. Oo, daw ha. Ibig ko sabihin, kung matibay talaga ebidensya, although medyo gusto ko rin maniwala na dahil nga itong si Ombudsman, nadala na daw siya doon sa mga nakaraang kaso ng plunder cases na ipinail nung panahon ni Pinoy na basura lang. may batas, kaya pinolis niya talagang hinimay-himay niyang mabuti. Ang sabi nga niya, hinog na hinog. Pinahinog niya. Talagang hininog niyang mabuti para siguradong walang lusot itong mga ito. Dahil tulad nito si Jingoy, dalawang beses na itong nakulong ng plunder. Kaya pag kumobra hinog, baka mapudok na. Naka-grand slam na nga yan. Parang sinabi niya itong pantatlo, yari ka na, di ba ka? Parang yun ang sinasabi niya dahil talagang tinrabaho nila to. At tinatrabaho pa yung kay Villanueva at sa iba pa. Sana may totoo dahil nakakainip na Habang tayo naghihirap itong mga ito kung ano-ano katarantado na pinagagawa doon sa Senado, hindi man na napaparusahan. So, anong masasabi nyo dito sa SB 11, Solid Block 11 at saka yung 13 majority raw? Sa tingin nyo, hanggang kailan ito magpapatuloy na itong majority ni Alan Peter Cayetano? Sapagkat lalabing 2 na sila Di ba? Tingin ko sa Lunes siya matutuloy na yung yung balasahan niya. Kasi kung titignan natin yung sitwasyon, 'di ba, nung Martes, kaya nakapag-walk out ng minority. Dahil kulang sila ng isa. Bali 2, si Bato, di 12. Wala si Cheese. Tapos wala rin si Supremo, si Lito Lapid, tsaka si Rapi. Si Lito Lapid noon. Ha? Wala si Lito Lapid. Si Rapi umabol na lang sa picture taking, pero during that sa
sa quorum, wala siya nung nag-walkout sila. Mm. Kaya nung Nasa sa picture wala si Lito Lapid. Ano sabi ng iba, si Lito Lapid daw ang photographer. nagpicture. Pero wala talaga si Lito Lapid nung Martes nung ano lang. Ang ano nga, Nalisto ko rin siya. sabi nga nila, kung andun si Chis nung Martes, May quorum. kahit mag-walk out ang minority, may quorum. Mhm. Kaya doon sila nag-rely doon sa ano. So ibig sabihin, Kapegay, maputol kita na coincidentally, etong si Chis, yung nakikipag-deal na pabagsakin si Alan Peter Cayetano kung siya ang gagawing next president ng Senado. Di ba ka? May sumona, ano muna ako Okay. Tuloy natin, Kabjin at saka Kabdis. Very coincidence na wala siya nung araw na yon na kung saan pwedeng pakinabangan siya sana, masigit na kailangan siya dahil napaka-importante para sa kanila yung pagbotohan. Nung araw na yun, natalakayin ng tuloy-tuloy yung issue ng online voting, di ba? Yung online participation ng mga senador para mabago yung Senate rules. Kaso wala siya. Hindi kaya natunugan din niya yun kaya siya talagang hindi pumasok? Posible, di ba? Posible. Sinabutan niya. Ha? O baka kasi parang may galit na rin tong si Chis Escudero sa majority, lalo na kay Alan. Kasi ang pinagtatanggol lang ni Alan ay yung dalawa, si Jinggoy at saka si Villanueva. Parang hindi siya naisasama doon sa kaya parang gusto niya lumipat talaga doon sa minority. May kaso nga, may kondisyon naman paglipat niya, di ba? Parang gusto niya siyang gawin. Sinusukan na rin siya ng 11. Dahil alam nga nila, na bukod sa hindi ito mapagkakatiwalaan, ito yung main reason kung bakit dumating sa punto na after 1 year, saka pa lang nagkaroon ng impeachment, magkakaroon ng impeachment trial sa Senado. Kung saan dapat isang taon pa. Oo, dapat isang taon pa tapos na yan. Di ba? Dapat na-settle na. Kaso nga, dumating sa puntong ganyan na siya yung mismong leader, kaya siya yung responsable kung bakit hindi natuloy yung impeachment last year. Pero kung sakali man at hindi magkakaroon ng bagong presidente ng Senate, hindi mapapalitan si Alan, ang mangyayari niyan, siya ang Senate President pero hindi sila ang majority. Dahil makukulong na yung dalawa, mababawasan na sila. Bali ang magiging bilang ay 11-10. Kaya lahat ng committee chairmanship mapupunta na doon sa minority. Walang magagawa si Alan. Parang lang siya, parang formality lang yung position niya na taga-referee, taga-ganon, pero hindi siya pwede magdikta dahil wala siyang hawak ng mga komite. Di ba? Tsaka yung magbobotohan, talo sila. Pati mismo sa impeachment trial, pag dumating sa ganyang sitwasyon, kahit siya pa presidente, meron siyang gustong gawing bagay na harangin ng mga ebidensya at kung ano-ano pa, pag hiniling sa botohan, laglag yung kanyang proposal na, di ba ka? Halimbawa, tungkol sa mga bank accounts, kung i-propose ng mga congressman ng prosecution team ng Congress, ng lower house na pabuksan ng mga ebidensya sa bank accounts at ayaw ni Alan Peter Cayetano pa dahil ito ay kasasama ng kanyang vice president na si Sara Duterte, wala siyang magagawa dahil pag dumating sa botohan, mananaig yung kagustuhan ng 11 minority na kung saan mas lamang sila kumpara doon sa sinasabing majority daw, di ba? Dahil yung kaya pinipilit nilang maipasa talaga itong online voting. Di alam nyo, nakabuti talaga yung teknolohiya dahil ngayon napapanood natin sila kung ano yung ginagawa nila sa loob ng Senado. At kung hindi doon sa mga napapanood natin na yan, pati yung mga podcast, yung mga iba't ibang mga resource persons na nagiging bisita ng mga podcasters, mga vloggers, ang dami nating natututuhan pati nga itong mga rules ng Senado. Kaya itong sinasabi nila na i-amend o magdadagdag doon sa rules na pwede nang makaboto yung absent na senador at ano man ang dahilan kung bakit wala siya, para bang hindi tama naman, di ba? Talagang gusto nilang baguhin yung rules. Tama, alam mo, may common sense yung sinabi ni Erwin Tulfo
Dalawang bagay ang example niya eh. Nasa loob ka ng Senado pero hindi ka present sa plenary session at nasa kabilang kwarto ka lang, hindi ka pwedeng bumoto. Kailangan pumunta ka doon. Oo. Tapos yung mga PWD, yung mga may kapansanan, Pilay, Bingi, Bulag, kailangan bumoto mismo sa polling places para lamang makaboto tuwing eleksyon. Tapos ikaw, senador ka, obligasyon mo na humarap at pumunta sa Senado para mag-participate hindi ka boboto. Tapos meron pang video, may video pa na kung saan itong si Bato nung panahon ng COVID, tuwang-tuwa dahil naka-online daw ang online na session. Ang sarap ng buhay, di ba? Sabi niya, ganito na lang tayo, ang sarap ng buhay, di ba ka? Ang sarap ng buhay. Saka isang butas pa doon sa ipinapasan nila na online voting. Kung sakaling makulong si Jinggoy at saka si Villanueva, meron silang laptop doon sa loob ng kulungan. Hindi nagbabawal na cellphone doon sa mga nakabilanggo, di ba? Kaya nga, di ba, sabi ng isang senador, force majeure. Force majeure. Hindi naman sa minamaliit natin yung mga senador na kulang sa kaalaman Pero dapat kapag ikaw ay papasok sa Senado, iboboto ka ng tao, dapat kahit paano may alam ka o inaaral mo ang lahat. Hindi yung parang papasok ka doon na nagmamayabang ka pa, nagmamarunong, hanggang sa matutuklasan ng tao na ganun lang pala kaliit yung pagkakaintindi mo sa naging responsibilidad mo tungkulin mo sa Senado. Tsaka sayang yung binabayad niya doon sa mga staff niya, tapos ganun lang. Hindi man lang siya turuan na, sir, mali yung ganyan. Mali yung intindi mo. Wala sila pinutulapid. Dahil kung babasihan natin yung sinasahod ng pamilya ni Bato monthly, more or less pare-parehas din yan ng bawat senador kung gaano karami yung staff at kung gaano kalaki yung sinasahod nila buwan-buwan. Dahil yung pamilya ni Bato sumasahod, 10 membro ng pamilya niya, 2 anak, hipag, bayaw, pamangkin, pinsan, sumasahod ng mahigit 800,000 pesos a month mula sa taxpayers' money. Plus Isipin mo, Bato. Isipin mo 24 na senador yan. 300,000 si Bato? 300,000 mahigit. Yung basic yun, 300,000 plus. silang mahigit. Yung basic lang yun, may mga pa yan, may mga budget pa sa mga committee. Tsaka sa mga committee. Pagdami ng committee mo, paglaki ng budget mo. Correct. Grabe pala, Tapos yung mga may sakit yan ang essential ng bureaucrat capitalism. Yan yung isa sa mga binubuwag natin. Yan ang isa sa dapat na yan. Pero ibig sabihin, yung nakaraang 2 linggo, doon natin nakita talaga yung political struggle ng magkabilang panig. Kumbaga, talagang power ang nila. Political struggle talaga. Pero, buti na lang si Bato talagang pero tingin ko yan si Loren by Monday babalik na yan magbabalik loob na yan Tsaka yung 2 bilyar kasi di ba nung nagpahiwatig yung mga kung matatanda natin 2 months ago na di ba muntik-muntik ka ng muntik ka na ng matanggal si Soto pero hindi natutuloy dahil nga may mga nakaambang kaso sa mga ibang senador. Kaya hindi sila tumutuloy na lumipat. Etong huli na lang siguro nung maramdaman ng mga na talagang tutuluyan sila, nila nakipagsapalaran na. Pero kung nalimang bibigyan pa sila ng second o third chance na sabihin natin, sige, i-dribble muna natin yan. Yun ang isa sa reality sa justice system natin yan kahit na hindi natin pero realidad yan nangyayari na kung gugustuhin bilisan kayang bilisan pero kung gustong pabagalin ang dami na natin nasaksihan di ba ang dami na tulad nung panahon ni Martires di ba sa ombudsman ilang kasong mahalagang kaso na ipasok sa ombudsman nung sa opisina ni Martires. Di ba? Puro tulog lang lahat. Yan yung, kumbaga yung sistema ng hustisya sa atin. Talagang masasalamin mo yung kung kanino siya nagsisilbi. No?
kumbaga Pero dapat hustisya. talaga maparusahan yung mga politikong mga gahaman at mapagsamantala. Hangga't hindi napaparusahan yan, hindi tataas ang trust rating ng mga tao sa gobyerno. Totoo. Laging may duda yan. Tama Kasi lang makulong man ngayon, yung susunod na administrasyon papalayain dahil nila. Mm. Kaya ang ano diyan dapat talaga may masampulan at saka Oo. at ang dapat natin pagsumikapan pag may mga nasampulan na dapat sikapin natin na huwag makabalik ang Duterte o Marcos para yung mga makukulong manatili sila minimum hanggang panibagong 6 na taon, no? Tsaka isang ano ko pa nga diyan isang fearless forecast ko na naman uli diyan. Halimbawa, kasi to si Inday, nasa 70-80% ang tingin ko diyan na talagang ano yan, mako-convict yan. May impeach yan, ano yan, kasi ang ano nga ang dami ng yung mga capitalist, yung mga political capitalist na yung mga negosyante, mga nag-aatrasa na ng ano sa kanya ng pondo, suporta. So talagang kung titingnan natin siguro yung malamang baka nagwawala na yung kampo ni Inday sa nangyayari sa kanila ngayon. Tulad niyan, 'di ba kahapon na tuloy pa yung sa ICC ng tatay niya na napaaga yung nasunod yung gusto ng mga ng prosecution, 'di ba na sa November 30 may trial na. So ibig Sa sabihin, June, ano yung tawag sa gagawin sa June? Parang kalimutan ko yung tawag doon sa yung schedule sa June. pero At saka hindi, Marlis yan. Ramdam na ni Sara yan ilang mga ika nga bulag pipibingin na DDS ang hindi nakakaramdam dahil sa mga social media usapan paniwalang-paniwala pa rin sila na na leading, na unbeatable si Sara. Hindi ba nila binabalikan yung mga previous post nung nakarang taon na 2 years ago na kung saan na ang mga survey sinasabing si Sara ay 70%, 60%. Ngayon 40 na lang, bumababa pa ng 40. Ang tawag dito, ang favorable rating para sa pagka-presidente. Wala pa nagpoproklama na kakalabanin siya. Pababa na siya ng pababa. Paano nila masasabing sure winner na yan, see you in 2028? Ramdam na nila Sara yan, talagang hindi lamang siguro, sabi mo nga, nagbabaligtara na yung mga negosyante na pwedeng magpondo ng kanyang kandidatura. And at the same time, ramdam naman natin yan na kung saan Sa mga yung mga congressman sa Mindanao, Oo, di ba? Tinakot na ng Out of PDP 60. laban. Hindi mananalo. Bumoto mismo sa impeachment. Yun nga. Umakamit ang dalawa. Yun ang doon. Teka, what if mag-resign si Inday? Yun ang tanong ng ibang hindi nakakasubaybay. Ang niyan, na sila, ang impeachment court, kumbaga yung prosecution, no, sa lower house, talagang by hook or by crook talagang ilalaban nila ituloy. Kasi ang impeachment, dalawang klase ng parusa diyan. Matatanggal ka, tapos perpetually disqualification. So kung halimbawang magre-resign siya, so mawawala siya sa pwesto. Pero yung pangalawang penalty, which is kailangan ilakad pa yun. Ituloy pa yun. Ang tanong dyan, di ba, kaya nga siguro si Cheese, o yan, si Cayetano, di ba, nagpilit na maging SP, no? Kasi ang nila, pagka bumaligtad sila, maaari silang makipag-bargaining kay BBM na ako na gawin mong vice presidente, no? Kumbaga iko-convict namin niya, pero parang laro ng politika. Gawad talaga, no? Yung talagang political struggle talaga, political struggle, power struggle talaga. Ang termi doon talagang mga gahaman. Eto nga, nanaginip ako. Ano ba yan, ba? Baka ibang panaginip ko. Nanaginip ako. Na-convict si Sara. Pipiliin ni BBM na maging busy niya. Si Lenny siguro. Pwede ba yung ganon? Pwede. Kasi sa sa rule kasi ng succession,
Kung mamamatay ang presidente, mawawala ang vice presidente, next in line is Senate President. Tapos Senate kung nawala ang President. Senate President, kaya nga halimbawa sa House aeroplano, Speaker. nakasakay yung presidente, vice presidente, Senate President, na crash, nawala sila, yung House vice speaker Speaker. of the House. So yun ang sa Mhm. rule of succession. Pero Ah. kung halimbawa ganyan mawawala yung vice, hindi automatic, andyan pa yung presidente, hindi automatic na yung Senate Yung President FP. ang ano. Hindi. Oo. Mamimili ang So presidente. discretion ng presidente yan. Natatandaan niyo yung nangyari nung kay ano, di ba? Kay Gloria. Nung mawala si Erap, di ba pumasok si Umanek Gloria. Nung naging Mhm. presidente si Gloria, walang vice, ang pinili niya si sino to? Lingona. Linggo na. Lingona. Pisto. Oh, Mm. sa discretion ng presidente yan. So kung halimbawang si Lenny kukunin ni BBM, hindi niya na kailangan i-endorse. Di ba? Dahil siya na yung pagkatapos ng ano niya, pwede na siyang tumakbo freely. Walang kahirap-hirap, di ba? Sana Pero magkatotoo ako, yung ano, panaginip ko. Ang panaginip Sana, natin. pero ako, ito, kasi ako talagang... Panaginip din. Ha? No, hindi. Panaginip Ito yung lang din yan. yung prinsip, yun yung paniniwala ko. Talagang medyo ika nga malapit siya imposible. Natatanggapin ni Lenny na siya ay maging vice president in case na ma-impeach si Sara, pamalit kay Sara, under the Marcos, Presidente Marcos. Hindi. Kasi ako talagang kahit ano mangyari, Lenny ako. Kahit ano pa, Lenny talaga ako. Hindi ko pwede pagpalit yun. Dahil wala na akong makikita pang ganun eh. One in a million si Lenny pagdating sa issue ng politika ng Pilipinas. Na palinis parehas, walang ano. Hindi political dynasty, walang ano, wala talaga siyang ano. Kaya sabi ko parang yata sa history sa atin, wala pang pinili ang presidente na tumanggi. Parang ganon. pero Kita mo lang sa si tingin ko, Fidel Castro nga, hindi ba? wala mga vlog sa niya, prinsipyo sinisihan nila niya si yun. Wala Marcos, sa pero prinsipyo nung- nila sa tingin ko lang. Sa tingin ko lang. Hindi siya Napapansin. papayag kahit pa sabihin nyo na yung kauli-huli ang tsansa para wag lamang manalo ang mga Duterte o kung sino mang kandidato ng mga rightist group sa 2028. Hindi rin tatanggapin nila yun dahil may prinsipyo si Leni Robredo. Sa tingin ko lang ha, opinion ko lang yan. Bago tayo magpatuloy, gusto lang nating i-acknowledge sa isa sa mga nanonood, kasama natin ngayon sa live, si Bishop Ablon, si Kagari Martinez, si John Yap, at kung sino-sino pa. Kap Dits, baka nakikita mo dyan yung iba. Si Mimi. Si Mini Palad, Taga Bologna. kasama namin dito sa Bologna. Sino pa? Nasa Pilipinas yata si Mini. Hindi Ano ko to? sure. NTFL Cup? Nanonood din. Hindi. NTFL Cup. Taga NTFL Cup pala din eh. Danyap. Sino pa yung iba? Ate Ate Crescy. Yung iba siguro hindi Edo, natin oo. nakikita. Ayun. Yung iba siguro Oh, habol pa. Meron ba tayong Sino gusto? Cap Edwin? Meron ba tayong breaker na Oo, may isang kanta? breaker na isang kanta. Kapedo. Oo, isang at kanta. sabi si, Wow, video. Mommy, video. Only here in France Rhythm Channel. Mahirap man ang buhay, aking matitiis. Basta't walang tanika lang nakatali sa leeg. Hirap ay makakaya kung ako ay malaya. Sa kuko ng agila sa akin ay pumupuksa. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Kailan ang tamang oras upang labanan ko
ang mga pangapi sagad na sa aking buto. Ngunit walang kalayaan habang naruroon ang kuko ng agila sa leeg ko nakabaon. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Mahirap man ang buhay, aking matitiis, basta't walang nanikala nakatali sa leeg. Ngunit walang kalayaan habang naruroon ang kuko ng agila sa leeg ko nakabaon. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Okay. Ay, mga Ah, kap, may tanong si Jean dito. Di ba nabalita na kakansilahin na daw yung Kinunsila na yung mga lisensya ng baril ng baril ni Bato. Bato. Tanong ko, saan mapupunta yung mga baril niya? Kukuhanin ba yun? Yun lang. Usually, pagka ganyang pagka kansilado yung Lisensya. firearms, kumpiskado yun, kailangan mo i-surrender. Not unless na may intention kang ibenta para may sasalong ibang proprietor o ibang may-ari. Pero kung walang ibang magmay-ari, obligado mong ibalik sa krame. Surrender. I-surrender. Oo. Alam mo, gusto ko sanang talakayin yun doon sa isa sa mga video ko eh. Kaso nga lang naungkat na rin ni Kabjin. Kasi medyo nakakamangha. Isipin mo, isang Wala tao. kang video. Ay, excuse me. Hindi, Salamat yun, po. talakayin mo rin sa sa podcast mo. Oh, excuse me. Kasi isipin mo, 118 firearms. Oh, 118. Na karamihan dito ay mga HPR. mga high-powered. High-powered rifle. At saka nung March ba? Nung March iginant yung license?
March, hindi ba nagtatago siya? Nagtatago na siya noon, nakapag... Oo, pwede siya. naman daw talaga. Pwede naman daw yun. Kasi ano mo nga, Online? alam mo naman sa atin. Alam mo naman sa atin pag may influensya ka, senador ka, everything is possible. Okay. Lalo na may pera ka. Mm. Nakakagulat lang dahil Hindi isipin ba yung mo. anak niya nasa serbisyo pa rin, police? Oo, PMA graduate ka. PNP Rocky. graduate. Oh. PNPA? Siya ba Oh. yung anak niya dati? Mm. Ang ganda. Paano kung yung apo, ano? Peoples. Sandy pala, Sandy. Hindi, Sandy Peoples. pala, Sandy. Peoples. 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 Pebbles, kung babae. Peoples. O batuta. Hindi, baka ako yung anak niya nakapagbibigay din ng impormasyon sa kanya. O, may tip ako na sasalakayin niyan, malis ka na dyan. Parang ganun. Hindi, Kasi nga, di ba sabi, nasa-serbisyo na ako. di ba sabi ay escorted pa ng Pasay Police doon lumabas ng ng batasan building. Ibig sabihin, 118 firearms. Nakakahalaga ng magkano? 200 million or 20 million ka 20 million. 20 20 million. million peso? Abay, sobra-sobra naman yun, di ba? Sobra-sobra naman. Hindi pala Eh, niya ibenta yun pambayad niya sa sa abogado kapag Mas sakaling matindi, siya nasa kanila. mas matindi yung kay Tatay Digong. 387 firearms. Aba, ay pang ano na talaga yun? Pang, tawag dito? Pang Isang private batalyon army yun. ng dating No, yun. yung 300 sa batalyon. Kasi yung Oo, 118, sabihin mo ng yung Platoon. 118, sabihin mo ng yung 18 ron, no, yung 20 ron short firearms lang, is yung maliit lang. Sabihin mo Ah. ng 90 lang yung yung 90 lang ang Long. SPR, yung long firearms. Ano na yun? Isang kumpanya na yun. Kasi ang isang platoon, 30 katao. Pag 30. ginawa mo 3 platoon, isang kumpanya. No? Pagka ginawa mo 3 kumpanya, 270 isang batalyon. Dami ko Oh. natututuhan sa inyo. Yan ang Totoo lang, talagang magiging mahirap, komplikado, delikado, at maaaring madugo ang pag-aresto diyan kay Bato dahil armed and dangerous nga daw yun sabi ng ng NBI Dahil isipin mo kung may 118 firearms ka na nakalisensya sa'yo, malaya mo talagang madadala yan at pwede mong pahawakan yan sa mga taong nakapalibot sa'yo. Kung meron kang 10, 15 na kabukabuntot mo, nasa likod mo, sasakyan mo, backup mo, mahihirapan nga yung BA na damputin yan basta-basta lang. Di ba nga? Talagang delikado nga. At duda ko, talagang wala ni sa panaginip na hinagap ni Bato na siya ay magpapa-aresto at mapapadala sa dahig ng buhay. Sa tingin ko talagang lalaban yan eh. Lalaban yan. Lalaban yan. Bagamat siya nagbukang katawa-tawa doon sa pagkakadapa niya at pagkakapilay ng kanyang kamay dahil nadapa doon sa hagdanan at kung ano-ano pa eksena pinagagawa niya. Pero yung klase niya, dahil kilala yan eh, kilala talagang alam naman natin kung paano ginawa nila nung EGK at saka Tokhang, nung yung unang phase ng Duterte government na kung saan 30,000 namatay, di ba? So hindi imposible na talagang Pero may tingnan mo, gagawin. Kap Edwin, hindi ba sa kanila nag-umpisa ng laban kaya napatay? Hindi kaya ganun din ang mangyari sa kanya. Oo, kumbaga ika nga, Bumalik diba, sa kanya. kumbaga kung saan ka nabuhay, doon ka rin mamamatay, di ba? Oo. Hindi imposible. Hindi imposible dahil hindi naman pwedeng maproteksyonan siya na kanyang mga mista sa all the time, every time, di ba ga? Hindi imposible. Hindi posible. Kaya sabi ko, yung isa kong vlog sabi ko dapat sana talaga ang mga mamamayang Pilipino ay mag-insist sa gobyerno na maglabas ng reward money para kay Bato Duterte. Di ba? Kung kaya itong naglabas sila ng 20 million, ba't hindi sila maglabas ng 25, 30 million na reward money para sa ikadadamput ni Bato Duterte, ni Bato de la Rosa? Sa tingin ko kahit Duterte, ipahuhuli yan pagka may 30 million na reward money, di ba? Ituturo yan. Kahit ako pag nakita ko yan, kung may DDS. Ngayon, kung ayaw ng gobyerno, sabi ko nga, kung tayo mga Pilipino, magpapatak-patakan lang ng tig-piso, di ba? Ilang milyon na populasyon natin, 120 million, 115 million. 1/4 lang ng mga 30 million May 30 million na tayo sa piso-piso lang ng mga Pilipino. Reward money, para lang siya kadadamput yan. Dahil pag nadamput yan, yan yung second phase na kung saan malapit na yung hustisya para dun sa 30,000 biktima na pinatay na para mga aso at pusa sa kalsada
at sa mga kapamilyang ng mga iniwanan ng mga biktima ng EJK. Di ba? Tsaka speaking Pero of para sa victim, akin, Oh, yung sige magiging ka. pondo na yan, huwag nang ibigay doon sa magtuturo. Ibigay na lang doon sa mga pamilya ng biktima. Diba? Ang laki-laking pera nun, tapos mapupunta lang doon sa isang, ano yung tawag doon sa nakatalokbong, yung nagtuturo, Makapili. Makapili. makapili, na maaaring kasamahan din ni Bato. Sabi, nakakilala Hindi, ni Bato. yung yung sinasabi naman ni Cap Edwin, para lang mahuli si Bato. Kaya nga, yung magtuturo, tsak na malapit din kay Bato yun eh. Okay. Yung nakakaalam eh. O nakakahinayang na sa kanya lang mapupunta. Kung natin kalimutan, ganun nangyari kung bakit nahuli si Saddam Hussein. Hindi ba nga? Na si Saddam Hussein nasa ilalim na ng lupa, mismo nagturo sa kanya, yung naghahatid ng pagkain sa kanya. Dahil malaki ang reward money. Dollars, di ba? Kaya, Hindi kaya yun. siguro Hindi. na. Yun 20 years ago na yun. Ito lang, recently lang, ng January lang, si Nicolas Maduro lang, di ba? 50 million Oh. yung kaya rin nahuli si Maduro. Dahil at the Oo. moment, kaya alam ng CIA yung kilos niya dahil nandun mismo sa... General pala yung no? Oo. Nandun Mismong yung... presidential guard niya. Di ba nga? Tsaka bukod sa presidential guard, may mga iba pang 6 yun 6 o 7 na Kaya nga, DPA. yan lang yung nakikita kong best solution dahil isipin mo, meron kang DILG at saka PNP chief na kung saan abot kamay na para damputin at arestuhin. Pumasok pa sila sa building ng Senado. Nakipagkamayan pa, nakikain pa ng ano yung kinain nila? Yung Budol pa. tacos. Nakikain pa ng tacos kay Bato. Chika-chika sila doon. Ano nga asahan mo sa ganitong klase ng ng tawag dito, ng tauhan ng gobyerno na inaatasan na mismo mag-aaresto sa ganyang pugante, nagtatago. So siguro nga, solusyon lang pera. Pera lang kapalit. Hindi, bukod doon, Kap. Dapat katulad ng sinabi ko kanina, dapat masikap nating magawa na halimbawa pag nakakulong na yung mga yan, yung mga kurakot, tsaka yung mga mamamatay tao, no? Na naipadala na sa dahig o at yung iba, para mapanatili yung hustisya, dapat masikap natin na 1 o 2 termino, iba yung nakaupo. Yun yung mga tapat talaga. Na para yung political pressure sa kanila. Kasi kung halimbawa, tulad nila yung maupo dyan, yung political pressure sa kanya na pagiging good leader niya, hindi siya sasang-ayon sa mabigyan ng pardon yung mga makukulong na yan. Di ba? Tapos kung halimbawa dadagdagan mo pa, susunod magiging presidente rin si Vico. Di 12 years yun. So yung 12 years na yan, mahaba-habang kulungan na yun, di ba? So yun ang dapat na maiano natin sa mga kababayan natin na talagang para magkaroon ng hustisya yung mga biktima. No? At speaking of biktima, nakikinig sa atin ngayon si Capshira Amor, no? Yung kapatid ng isa sa mga biktima ng EJK. Sino pa may mga nandiyan? Cap Beats. Nakikita mo pa ba? Sino yung mga nandiyan? Si Setia Mendoza Bermudo. Si Cap Nimpa. Si Jessie. Basahin natin Junteles. yung mga messages nila. May mga messages dito eh. Yun nga, Kay yung Cap kay Gary. Cap Gary, pakibasa mo. Ang nakakalungkot lang, lahat ng mga sangkot sa plunder sa ating bansa ay nakakalaya pag ang mga alyado nila ang mauupo sa matataas na posisyon. Certo. Yun nga, kaya nga kailangan ng maupo. Totoo ba yung yung sabi nung isang senador daw? Bakit daw kinasuhan ng plunder si Jinggoy, wala naman daw siyang alam sa pagiging tubero? may memes kasi kanina kumakalat, fake news yun. Sabi ng isang senador daw, ba't kakasuhan ng plunder si Jinggoy? Hindi naman siya marunong sa tubo. Yung plumber pala. Plumber. Meron ding laman yun. Ibang tubo naman daw tinatrabaho ni Jinggoy. Ayan na naman kayo. Aray ko. Yung message ni Johnny Yap, suklam, mga panggagago ng mga China do, Senador. Salot. Yun, yung mga hinaing ng ating mga taga-subaybay. Si Bishop Ablon, bumabati, magandang gabi.
At saka isa pang sabi ni John Yap, sana po sa kahilingan para sa lahat ng OFW ang compensation sa senior citizen. Pondo ng remittance bago pa nakauwi ng sindikatong DD sheet. Yung usapin ng yung usapin ng tawag dito na maparusahan at makulong sana sa mas mahabang panahon upang magkaroon ng kadalaan at matigil, matuldukan. Kung hindi man totally, mapigil kahit papaano yung mga ganitong para bagang parang walang impunity, di ba? Makukulong ka na konting panahon, lalabas ka, ulit ka pa. Tulad ni Jingo Estrada, patatlong kaso na ito ng plunder, di ba? Si Bong Revilla, padalawang beses lang nakulong. Yung taga Pampanga, nakulong, nag-brace lang, nakalaya pa, naging Speaker of the House pa. Di ba ka? Pabida pa hanggang ngayon, di ba? Yan yung mga bagay na sana maiwasan na natin. Ngayon, sabi ko nga, updates. Yung isang Sabi ko nga, nahuli ng illegal possession of firearms. Nag-number 1 senator. Kita mo. Sabi ko nga, tapos siguro naman kasi merong silang pwedeng maging president, pwedeng pagbasihan. Kasi sa mga sinampahan ng kaso ngayong araw na ito sa ombudsman, merong isa na nakalusot, nakaligtas. Yung dating undersecretary na si Cabral. Dahil namatay nga di ba? Namatay si Cabral. So, tinanggal na siya dun sa nakasuhan ng plunder case. So sabi ko kung itong mga senadores natin at congressman gusto na malampasan itong kasong ito, simple lang naman pala ang solusyon. Di sila magsitalo na rin sa bangin at wala na silang kaso, di ba? Sana sabay-sabay na sila nang matapos na yung usapin yan, di ba? Dahil nakakawa ng mga may Pilipino. Kapedwin, mas masarap makita silang nagdudusa sa kulungan. Ika nga yun nga yung sabi nga 6 o 12 taon man lang na dalawang sunod na administrasyon na hindi pwedeng kumbaga hindi pwedeng pakiusapan, no? Kumbaga alam mo Kapegay, maputol kita alam mo parang bagang gusto ko sana talaga pangarap natin yan pero parang imposible. Alam mo kung bakit? Pag naalala ko yung interview kay Secretary Gadon na kung saan ini-interview siya, sabi niya kung hindi lang sana pinagmumura ni Digong si Presidente Bongbong Marcos, hindi nila inaway, hindi nila binabalak pabagsakin at hindi nila ito sinabi ng bangag, dragadik at kung ano-ano pa, baka wala siya sa ICC ngayon. Di ba? Simple-simple lang. Kayang-kayang gawin ng gobyerno na arestuhin siya, hindi padala sa ICC, ilagay na lang siya sa Veterans Memorial Hospital, katulad ng ginawa kay Gloria Arroyo. Wala siyang problema, di ba ka? Palalamagin lang yung kaso, after a few years, lalaya na siya. Yun yung yun yung realidad. Yun yung realidad ng ating lipunan. Pero, Kapedwin, hindi ako naniniwala ron. Alam mo kung bakit? Kasi kung titingnan natin babasahin natin nung matatapos na si Digong, no? Di ba? Nung matatapos na si Digong mga 2020 o 2019, talagang gusto niyang tumakbo si Inday na presidente. Di ba sabi nga ni Montulfo, talagang pasaway to si Inday. Kung ano yung gusto ng tatay niya, sinasalungat niya. No? Oo. Kumbaga, ang doon, talagang gusto ni Digong na si Inday para malibre nga siya, hindi siya mapunta ng ICC. Pero si Bongbong naman, hindi naman papayag din niya na hindi siya tumakbong presidente dahil kumbaga last chance na to Dahil ilang taon na siya nung 2 years ago, 3 years ago, 64 na. 64. O 65 na siya. So last chance na. 70 na siya. Oo. So ibig sabihin, talagang hindi rin siya papayag na na siguro talagang nagkaroon na ng nung tag dito, covenant o yung kasunduan na. O sige. Term sharing. Term sharing. Totoo yun. Malamang sa tingin ko talagang totoo yun. Kumbaga parang sige, para para makamit ko yung pagiging presidente, payag na ako siguro. Yun ang na term sharing. Tapos mga ano pa yung mga siguro kasunduan doon. Number 1, yung pagiging DND ni Inday.
parang ano yun eh, kung ba, secretary, parang ano yun eh, parang tawag dito, yung Preparasyon. preparasyon yun, tsaka ano yun, yung suporta yun, para hindi siya hindi siya, katakutan siya kasi hawak niya militar eh. Di ba? Mm. At the same time, si Gloria gagawing speaker. Speaker na. Speaker. Kasi yun ang kumbaga, siguro yun yung dalawang agreement na Na hindi unang nasunod. hindi sinunod kagad ni Bongbong. Kumbaga parang, hindi naman ako sira ulo para sundin niya na pagka siguradong babalikan niyo ako. No? Kita mo, di ba, Mm. nung first few years yan, di ba, 2022, 23, 'di ba nung ginawa niya speaker si Martin, 'di ba si Martin yung kumbaga nakikipag-areglo kay na Gloria, 'di ba umaamin pa si Martin kay Gloria, pero parang Mm. inisnab siya, 'di ba? And then kasunod na noon, yung 125 million na tag ito, Confidential fund. Confidential. Confidential Intelligence Fund. No, tatanungin natin, saan ba galing yung 125 na yun? Kay Bongbong yun eh. Di ba kasi, Oo. di ba yung pondong yun, wala pa silang pondo noon eh. Dahil 2022, ang pondo noon, pondo pa ni Nadigong, yung inapruba ni Nadigong. So yung natitirang Walang kalahating pondo ang taon, Vice President nun. walang CFF Confidential ang fund. Vice President noon. Presidente lang ang may CIF noon. So ibig sabihin, binigyan niya si Inday ng 125 in 20 days, no? 11 days. So kung parang talagang maliwanag na pain yun. Di ba? Mm. Kahit si Banat Bay, tinanong niya si Inday, di ba? Sabi ni Banat Bay, Ma'am, hindi niyo ba naisip na pain yun? O ano sabi ni Inday? Oh, hindi ko inaasahan. Pero yung sagot ni Inday, parang aminado siya na napainan siya. No? Mm. Tapos 2022 to 2023, kumbaga pinapasok pa siya ng pinapasok. Di ba? Kaliwat kanan yung pondong binigay sa kanya sa DepEd. Oh, di ba? Ang dami naging questionable na pondo ron. Tapos nung 2023 hearing, financial hearing sa Kongreso, hindi pa nila, di ba sinusopla pa nila, pinapatayan pa nila ng mic si Kong Franz Castro sa pagtatanong sa di ba sa ni Inday, no. Kumbaga parang pa yon, premature pa yung nila, yung operation nila. Kaya nung dumating nung October 2023, doon na nagsimula. At siguro si Duterte that time, yung matandang Duterte, nakatunog na noon. Di ba? Doon na nagmura si Duterte, di ba? Si Digong. Inulit niya na uli yung sabi niya, meron tayong presidenteng bangag. Di ba? Nung December 2024 yun, hanggang January, February 2025. So yun yung So imposibleng hindi gagawin ni Bongbong yung sinasabi ni Gado na kung hindi siya minura. Talagang, kumbaga para sa akin sa tingin ko lang, talagang calculated na ni BBM yan na kung hindi mawawala si Inday, sa Delikado kanya, siya. may kalalagyan siya. Di ba? May kalalagyan siya. Pwede siyang balikan ni Inday at gawin sa kanya yung ginagawa sa kanya ngayon. Oh. Ang nangyari nga, the rest is history. Di ba nga? Kaya, Dumating pa sa puntong live, pinagbantaan siya, ang pamilya niya, ang kanyang pinsan, na umupa na raw ng papatay in case na may mangyari sa kanya. Yun yung kumbaga overflowing na siguro yung galit ni Inday noon kaya yung sunod-sunod na yung sequence ng yung gigilitan niya ng leg, yung sa PMA, di ba, yung ina-arbor yung relos ni BBM na sabi niya kung gusto kong gilitan ng leg, di ba? Putulin yung ulot tapos pati yun sa yung gano'n, di ba? So, yun yung kumbaga parang overflowing na yung galit ni Inday na sunod-sunod yung sa kanya Talagang dumamay. Tapos kinulong pa yung babae. Sino yun? Yung kanyang yung kanyang chief of staff. Oo. Baka iba tayo ng masabi. No? Dami niyo alam. Hindi kasi Kapdits. Ikaw bilang pangalawang pinakamataas na leader ng bansa, abogada ka.
pamilyado ka, may mga anak ka. Nakita mo, noong time lang na yun, doon talaga siya na-trigger, talagang nawalan siya ng control sa sarili niya. Nung makita niya na yung kanyang secretary ay naghihingalo, nangihina, Di ba parang umiiyak, ano lang, yung concern lang kasi siya, hindi kaya ganon. Isipin mo, dumating pa sa puntong pinili niyang matulog sa opisina ni Pulong Duterte. Talaga nagsakripisyo siya na kahit pinatayan na siya ng tubig at ilaw, doon talaga siya dahil hindi niya pwedeng iwanan yun, yung kanyang... Sekretary niya. Di ba talaga pag kayong mga lalaki ang nag-ano, no, yung yung umuri, ano, Ako lang, nakikita niyo yung mga ito lang, maliliit na detalye, no. ano sa ano lang, siguro nga, hindi ko lang alam kung siguro kung may maggagawa ng pag-aaral pagsusuri para bagang thesis sa college. Yung ganitong, yung mga ganitong klase ng ibig sabihin kung paano dumating sa punto na 16 na milyong Pilipino, probably more from 2016 to 2022, up to now meron pa rin, hindi naman siguro ganun kadami, yung na-appreciate, pinupuri, ipinagtatanggol ang mga ganitong actuation, asal, pananalita. Isipin mo, paano mo maididepensa yung isang leader na nagsasabing, gumanon pa siya eh. Sumenya siya, nilalagari daw niya yung ulo ni Bongbong Marcos, di ba ka? Tapos gigil na mumulang mata. Umupa na ako. Tapos nagmumura siya ng kung ano-ano pa. Tapos yung tatay naman ito, noong 2016 hanggang 2022, wala nang inatupag, wala nang ginawa, kung hindi magmura, balahurain yung katauhan ng mga kababaihan. Mga babae, binabastos sa media. Hindi lamang nilalamutak niya yung mga babae, kundi dumating pa sa puntong sabi niya, yung baril ng baril dapat isuot daw sa vital parts ng mga babae. Maraming bagay siyang sinabi, ginawa, at ipinakita na idinidepensa at well appreciated sa mga ganitong klase ng tao. Ultimong yung Panginoon Diyos minuli. Paano mo magagawang i-depensa na sabihin ang Diyos ay stupido, ang Diyos niya ay stupido, di ba nga? Sana merong makatuklas, may makapag-research, saan nagsimula lahat ng ito? Para at least malaman natin kung paano tayong mga hindi naniniwala at hindi kumukonsit sa mga ganitong asal at gawain, baring maging makatulong sa atin kung paano natin unawain yung mga ganitong klase ng tao dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin maunawaan Ang hirap tanggapin na meron mga ganitong klaseng tao, mga ganitong kababayan ko, di ba? Yung ultimong, yung kultura, yung asal, yung religion, binabuhay na pero tahimik lang sila. So kayo naman, pinawisan na ako doon sa statement ko. Tinignan ko yung oras parang lalampasan naman tayo. Lumagpas na. Lumagpas na tayo, okay lang. Wala pa naman sinasabi ng direct. Ang dami natin na pag-uusapan. Hindi, pero ano yung tingin nyo sa tag dito? Kung halimbawang hindi matutuloy ang impeachment, yung kumbaga sa railroading, no? Pero I doubt na hindi matuloy yan. Kumbaga, worst yung worst to kung ano yung pinaka-worst talaga na, tingin nyo, kikilos ang taong bayan para puwersahin ng Senado na ituloy ang impeachment? Sa tingin ko. Dahil yung tuloy, sigurado matutuloy yun. Ang tanong doon, convicted ba o acquitted ang magiging ano? Kung siya ay hindi makukonvict, at least lalabas yung mga ebidensya yung sa kanyang mga ninakaw, taong bayan na magpapasya. Kaya I'm sure, ito yung opinion ko lang, kung hindi ba siya makonvict, naniniwala ako na maglalabasan lahat ng patong-patong na kaso laban sa kanya. Ipakuulong siya ni BBM, 100%. Hindi dahil bago mag-2028, malampasan man ni Sara ang impeachment, bago mag-2028, it's either tumakas na si Sara o nakakulong na siya dahil sa patong-patong na kasong ipapaiano sa kanya. Merong plunder, merong kung ano-ano pa, yung pagbabanta sa kanyang pamilya. Yan, naku, hindi lulusot yan. Siguro yun nga lang yung pinaka-isip ko Kaya nga, bata natin yan sa Lunes, malamang yan, magpalit na talaga yan sa Senado.
Kumbaga, Meron lang akong gusto kong talakayan natin bago tayo ika nga magpaalam ngayong gabi. Itong isang senador na talaga namang napaka-epal at ako na may tuwan-tuwa dahil sabi nga mismo ni Ombudsman Ano yun? sa pagtatanong sa kanya nung media, Mr. Ombudsman, kumusta na po ang kaso ni Senador Marcoleta? Hinog na rin yan, sabi nga ni Ombudsman. Ano po, mag-aantay pa kami. Hindi na kayo mag-aantay na matagal. Bakit to? Ang ebidensya sa kanya mismo nang galing di ba ga? Hindi na kami nahirapan pang mag-research. Dahil yung ebidensya galing mismo sa kanyang bibig. Yung mga papeles galing mismo sa kanya. Siya mismo nag-submit ng mga papel ng mga donors niya at kung sino-sino pa. May petsa pa. So, lumabas, hindi na mahihirapan. Kaya sabi ko, ang tanong nga doon ang tanong nga nila doon bakit daw plunder? Hindi naman daw pera ng bayan yung yung pinag-uusapan. Di ba Pero explain na yun? Di ba? Hindi, ang ano pala doon, hindi lang pala pag sinabi mong plunder, hindi lang pala patungkol yun sa pera ng bayan. Kasi yung tulad nung kahit na pera ng individual yan, ng privado, pero kasi 'di ba nung kay Marcoleta sa COMELEC siya kumbaga pasado siya, kumbaga pinalusot siya ng ng COMELEC dahil during sa election. Pero sa plunder case, hindi siya lulusot talaga gawa ng nung kinuha niya yung pera, Congressman pa siya nun. congressman pa lang siya noon. So ibig sabihin may bribery Hindi pa Yung planted case na available. available yun. Available lang 60 million pataas. 50 million 50 pataas. million ba? Kaya nga 'di ba kung naalala natin, 'di ba may isang kaso nung 5 years o 7 years ago, yung isang kaso na 50 million binawasan na 1,000 para 49 million. Para hindi mabot na. Para hindi pumasok sa Jinggoy yata plunder. yun kay Jinggoy. Ewan ko lang, hindi ko na matandaan Basta Si Jinggoy 49 million. Yun yung sa yun yung sa tawag dito sa immigration. Oo. Yung nakuha na ng perang nagsuskinuhula ng mga Chinese nung panahon ni Digong, yung yung Justice Secretary na taga Quezon. Si Aguirre. Kasama sa mga si Vitaliano Aguirre. Si Italiano. Yun yung doon sa mga immigration officer na nakuha na ng pera na sinuhulan siya daw ng mga Chinese mga Chinese worker, di ba? Sana isa ito sa mga gusto kong makulong at maparusahan. Dahil hindi kasi ang yabang masyadong adelantado para bagang niya Tapos very obvious na kinukonsinti ito ng mga malalaking grupo na mahirap magpatuloy mga ganyan kasi gusto niyang baliin yung patakaran very obvious naman kaya gusto nilang palitan yung Senate rules dahil na-anticipate nila na talaga marasa nila nga makukulong. At kung makukulong sila at hindi sila makakapag-participate, makakaboto, at mawawala si Cayetano as Senate President, wala na magpuprotect sa interest nila. Pangalawa, pag sila'y nakakulong at hindi na sila nakikita sa TV, hindi na sila nakikita sa Senate session kahit nasa video online sila, mawawala, bababa yung kanilang popularity. Tulad na nangyari kay De Lima, tulad na nangyari kay Senator Trillanes. Kasi pag nawala ka sa limelight, dahan-dahan yan. Babagsak yung political career mo. Di ba ka? Yun ang kinatatakot nila. Bukod pa yung... kasi siguro yung kasong plunder nga, baka nga meron pa silang dun may butas pa sila dun dahil nakita nila 2 beses na nakalusot si Jinggoy. Nakalaya si Bong Revilla. Hanggang ngayon hindi pa sinosoli yung 120 million plus na pumasok sa bank account niya. Bukod pa yung panibagong kaso na naman. Pero, di ba? Kaya siguro nga kasi pag sinuli niya parang kasi pag sinuli ni Bong Revilla yun, pag-amin yun na kumbaga kasama sa legal legal strategy. Pag sinuli niya yun, ibig sabihin umaamin siya. Kaya kasama sa legal strategy na yun.
Hindi naman sinabi kasi ang problema kasi sa hatol ng Sandigan Bayan ba o ng Senato ng Sandigan, Korte Sandigan yan. Suprema, sana sinabi mismo nila na isoli mo. O kung hindi, dahil sipin mo, ilan ang appointed ni Digong sa Korte Suprema, di ba? Kaya Kaya nag-ano ngayon, mga pumapabor na sila. Kita mo sa ano ni Bato, di ba? 951. Indikasyon na yan. Kumbaga, indikasyon na yan. babagsakan na. Oo. Okay. So, kotang-kota na sa okay. atin ang NTFL-CAC. Oo nga. Basta Bago maganda tayo naging magtapos, talakayan natin. maghabilog ako ng ano, ng isang tula bago tayo magtapos. O sige, Kap. Ano mo na ngayon? Teka ha, nawala tuloy. Share mo na yung tula na yan, Kapdis. Oo, teka. Kasi biglang gumalaw yung aking cellphone. Hindi ko na makita. Ito. Kasi ngayong araw na ito ay 28, di ba? 28 May. 28. Ikatatlong taon at isang buwan ng pagkawala ng aming anak. Pero yung tula ko, inihandog ko rin sa Pilipinas at saka sa anak namin. Ito, di kaila sa buong madla ang nagaganap sa ating bansa. Paghihirap ay patuloy pa, sambayanan ay nagdurusa. Sa Senado, walang inatupag, agawan sa poder ang nakalapag. Hinaing ng bayan inaamag, tunay na batas di maipatupad. Gaya ng panawagan na ilabas na, mga dinukot sa pilitang ibinala. Batas ukol dito ay sinantabi pa, itong gobyerno na natiling bingina. Magpapatuloy aming sigaw sa pakikibaka di bibitaw. Aming anak pati ang iba pa, kalayaan ibigay, igawad ang hustisya. Anak, nasaan ka? Ayun, para sa aming anak to. Yeah. Kaya isa yan sa dapat solusyonan ng gobyerno natin. Dahil sa ulitin ko, ang gumagawa ng ganyan ng forced disappearances, no? Mga terorista lang ang kayang gumawa ng ganyan. Kaya Di ba? nga, tapos ang bintang nila, terorista daw kasi itong mga kinukuha nila na to. Oo. Sino ang mas Kaya- terorista? Ayun nga. Kaya ano dyan, isang hamon niya sa gobyerno. Patunayan nila na hindi nila kayang gawin yung ganyan. Ito yung panahon. Dumating tayo sa panahon na kung saan ang binabansag ng terorista, yung mga lumalaban para sa interes ng mga mahihirap at saka mga maliliit. Di ba ga? Hindi lamang naman sa Pilipinas yan. Di ba ga? Na kung saan yung mga aktivista, ang sigaw ng mga makikita ng utak at saka ng mga rightists na nasa gobyerno, terorista daw. Di ba ga? At rebelde. Para din sa buong mundo nangyayari yan. Alam naman natin kung ano yung nangyayari sa mga Palestino na kung saan ipinaglalaban lamang nila yung karapatan nila na magkaroon ng sariling lupa. Na lupa nila nilakaw ng una. Abay ngayon sila pa ang terorista. Ang terorista ang totoo. Ang totoong terorista, yung mga pumapatay ng mga bata, kababaihan, at matatanda ng mga ibang laban. Pero huwag na natin ipalamigin pa yan. Total ibang issue na yan. Hindi, isa na lang. Total, nabanggit na natin yan. Kumbaga, para sa kalaman ng mga kababayan natin, yan terrorism kasi, lumitaw lang yung term na yan, o naging talamak lang yung term na yan, nung matapos ang Cold War. No, yung Cold War between US and Russia, nung buo pa yung Russia, yung USSR. Kasi nung araw, ang ano ng propaganda ng US, anti-communist. Sabi nila, ang communist is godless. No? Kaya kita mo sa dollar nila, 'di ba? In God we trust nilagay nila. Kumbaga parang propaganda nila 'yon na pagka hindi ka naniniwala sa Diyos, komunista ka, masamang tao ka. Pero nung bumagsak ang Russia, natapos ang Cold War, wala na silang pwedeng ipanakot sa buong mundo. Kaya diyan na yung lumabas yung terrorism. Kumbaga pinano na nila yung term na terrorism. Pagka lumabang ka sa gobyerno, pagka nag-ano ka, itong mga terorista ka na. At negative na kagad ang dating nun sa taong bayan. Pero tandaan natin, sina Jose Rizal, sina Bonifacio, sina Mabini, sina Luna, lahat yan tinawag na terorista nung panahon nila. Kumbaga yung sa panahon ng Kastila, di ba, may tawag sila dyan, katumbas ng terorista rin bukod sa Indio, no? Kaya ano yan, kumbaga kita mo yung mga tinawag nilang terorista nung araw. Di ba mga bayani ngayon?